Hello guys. Okay, so happy birthday month to me. So April na naman, so birthday month ko. So gagawin ulit natin yung ginagawa natin. Ginawa ko last year, which is apat na perfume per month. So tinuloy na natin. And hopefully magtuloy-tuloy. Hopefully magawa ko ulit siya next year. Okay, so for sure, alam nyo na yan, nandiyan na yan sa thumbnail, nakikita nyo na kung ano yung mga perfumes na yan. Pero ngayon, i-unbox natin siya. And then, try ko siyang i-review pa isa-isa. Siguro by April 1, April 2, April 3. Then, yung birthday ko, April 4. So, sakto yan. So, maiksi lang to. Tatanggalin lang natin sila sa packaging. So, titignan natin kung legit ba yung pinadala sa atin. Okay. So, ni isa dito wala akong binili sa boutique, sa mismong store, yung lagi kong binibilhan. Lahat to is, dalawa from Amazon, dalawa from Noon. Ayan. So, yes. Okay, pero bago yan, quick recap. Yan. Ito yung for January, February, Azaro. And then for March, Mustache of the Parfum. Hindi ko alam kung naano ko ba. Okay. Yung ano ko naman dito is yung nung ginamit ko siya sa Boulevard World. Grabe. Medyo hindi siya masyadong nag-ano sa akin, hindi siya parang suit dun sa lugar kasi ano siya, parang theme park. So parang ito kasi ang amoy nito parang pang date night parang ganun. So parang pang suit and tie. Pero trinay ko, nadala ko naman and talaga nagli-linger siya sa hangin. Kaya talagang inano ko siya sa atomizer ko. Ito yung ginagamit ko ngayon sa trabaho ko. So parang pakiramdam ko parang mayroon akong meeting everyday. Ayan. So, ayun. So, ayan. Mustache from Rochas. Ayan. So, recommended. Isa to sa top 10. Talagang may isa ko nilaglag sa top 10 ko para mas singit ko siya. So, currently, ito yung pumasok sa top 10 ko. Ito. Panalo to guys. Panalo. Anyways, so start na tayo. Try ko lang iksian. Okay. So naano nyo naman sa suot ko ngayon. Talagang in-effortan natin. Kasi though winter pa rin dito, actually Ramadan pa rin. May 2 weeks pa yata bago matapos ang Ramadan. So, actually 4:30 ng madaling araw ngayon. So, baka may naririnig kayong mga nagdadasal sa background. So, ayan yun na. Anyways, sa tayo. Okay, so for this year, ang napagdesisyonan natin is since ang April naman is tag-init. So, sabi ko, bakit mag-ano tayo? Kung hindi blue fresh. Mga ganun. So, iilan lang naman ang blue na fragrance ko. Versace Hawas, Pur'Homme, Versace Pur'Homme. Ano pa ba? Wala kasi collection ko dito. Yung 3 lang nandito ko. So, hindi ko matandaan yung iba kong blue. Pero alam ko, konti lang ang blue ko. Blue fragrance ko. So, ito yung napagdesisyonan ko. Bibili ako ng puro blue. Hindi lang for April, pero baka for the whole, hindi rin summer Baka hanggang mag-October, hanggang mag-winter ulit, baka puro blue and fresh ang bili natin. So, kasi parang napansin ko mas nako-complement. Hindi naman sa nag-aano ako for compliments, pero kumbaga parang mas naano mo yung effectiveness nung perfume kapag nako-compliment ka. Parang kumbaga sa validation ba yun?
kumbaga parang nakakagaan ng loob pag nako-compliment tayo. So usually napansin ko nako-compliment ako pag blue and fresh ang siguro ganun maano siya sa skin ko. Maganda yung or ano ba? Mas pleaser kasi ang ang blue fragrance, kumbaga mas appealing. So parang oo, safe. Oo, siguro. Anyways, start na tayo. So, mag-start tayo kay dito. Okay. So, actually, nilagyan ko ng kodigo kasi nga baka hindi ko alam kung ano yung una ko mga binili. So, random. Nabili ko siya February pa lang. Or parang last week of January. Kasi nung time na yun, nung aanin ko yung third batch ko, which is 2024, sabi ko, baka bumili ako ng medyo, yan, mga ganito. Tapos, sisingitan ko ng isang Middle Eastern na mga cologne na perfume. Kasi hindi naman siya mabigat sa bulsa. So, yun yung una kong binalak. Pero sabi ko nga, parang gusto ko ituloy yung one perfume per month lang. Tapos, mag-aapat lang ako kapag medyo, birthday or anniversary or end of the year na celebration. So, parang ganun. So, sabi ko, sige, ilagay ko na lang sila for birthday month. So, ang ginawa ko, tama nga. So, January, February, then 2 ng March ang binili ko. Para makumpleto ko yung 4 perfumes for April. So, ayan na. Okay, nakita ko na. First perfume. So, ito yung una kong binili. Wala pa yata itong 2 taon. Hindi pa yata ito nakaka-2 taon. Isa to sa... Na-hype ba to? Onte. 9 a.m. Dive by Afna. So, ito yung binili natin for last week of January, parang ganon. So, na-curious na kagad ako dito nung nung na-hype siya. So, mga last year yata yun. Last year or magto 2 years. Nakita ko to kay TLTG. Ayan, so medyo ako sa kanya. Medyo na-hook. So, sige. Kunin ko yan. Nilagay ko siya sa wishlist. Then, nung ko ng blue fragrance and fresh ko, isa to sa ko kasi nga daw to. Kumbaga, wala siyang direct clone. Kumbaga, para siyang mash up. Siya, halo-halo. Kumbaga, parang every ang tawag doon, every stage nagkakaroon ka nung siya, kumbaga parang according sa kanya parang Blue de Chanel sa opening or sa iba Louis Vuitton Afternoon Swim, tapos sa mid note nagiging YSL Sauvage, then sa base note na nagiging parang na siya kalimutan ko, pero parang sa base note niya, medyo magkakaroon na siya nung parang scent DNA ni 9 PM, which is Liman. Ayan. Ultramale. Yun. So, na-excite ako dito. So, 9 AM dive. Finally. First. Ito ay for April 1. Yan ako for April 1. Okay. So, for April 2, isa din to, si Durati Blue by Afnan. So, dalawa na from Afnan. Okay, so another from
House of Afnan Turati Blue. So ito naman daw ay sa iba Blue de Chanel, sa iba Bulgari Tiger. Yan. So medyo ano daw to, parang grapefruit. Fresh. Yan, pang summer ano. Ayan. Nung una, hindi ko siya naano kasi parang hindi ako masyado ano dun sa bote niya. Hindi katulad dito. Gusto ko yung bote niya. Gusto ko yung malinis na bote. Kaya nga medyo na ano ko dun kay Coach Open Road. Open Road ba yun? Gusto ko yung style ng bote niya. Tapos yung may parang parang pa-Dior Homme na sa loob. Yung parang straw. So, kaya kahit may naririnig ako na hindi ganun ka si Coach Open Road, baka bilhin ko siya kasi talagang isa siya sa gusto ko yung bote, yung malinis. Ayan, so ito hindi ko siya masyadong kasi masyadong Middle Eastern yung itsura ng bote niya. Tsaka masyadong dark blue. So alam niyo naman ako ako sa bote. Talagang isa yan sa main factor ko, yung itsura ng bote. Kaya minsan kahit maganda yung naririnig ko sa kanyang review in terms of scent, pag hindi ko gusto yung bote, parang medyo nilalagay ko siya sa huli. Ayan. Pero nung naghanap ako for blue, kinonsider ko na rin siya. So, ayan. Another blind buy. So, ito never ko itong naamoy. Never. Ito din never pa naamoy. Kasi wala namang Afnan dito. May Rasasi dito pero Afnan wala yata. O parang walang Afnan dito. Walang Latafa dito na store dito sa Saudi. Ewan ko, baka meron pero ewan ko, hanapin natin. Ayan, so perfume number 2. Afnan Turati Blue. Okay. Bago ako pumasok sa 3, isisingit ko to. Ay, sige. Ito. Pero baka maano nyo to next month. Hindi ko siya sinama dito. Pinalitan ko siya. Pero sige, balikan natin yung kwento niya. So, for April 3. Oops. From noon naman. So, ito ay yun. Caprice. Ayan. Al-Nashama Caprice. Ayan. So, by Latafa. House of Latafa. So, isa to sa parang pinakabago ata dito. Ito yata 2 years pa lang. Ito parang magwa 1 year. Or magkasabay yun. Ito for sure, alam ko kaka-launch lang nito. Parang bago. Last quarter of 2023 or first quarter ng 2024 ata itong Caprice Al-Nashama. Ayan, so nung una, hindi ako na sa bote niya kasi mukha siyang bote ng lotion. Pero dahil nga blue ang hinahanap ko ngayon, blue, tapos ang clone niya is isa sa mga nasa ultimate kong nasa wishlist, which is si YSL Lanui de L'Homme Blue Electric. So, curious talaga ako dito, guys. So, tsaka pinasok ko na kasi blue na rin siya. So, and bago. So, for perfume number 3 or for April 3, Al-Nashama Caprice by House of Latafa. And then, for April 4, ito, sa birthday ko. Actually, ito dapat ipang birthday ko kasi parang dito ako talaga medyo na, kumbaga sa lahat ng clone, kung clone ang pag-uusapan, ito yung pang April 4 ko. Kasi nga, mamahalin yung pinaggayahan nito, which is si Bulgari Tiger. So, ito sana ang ipang April 4 ko. Pero dito tayo bumagsak.
Ayan. So, kasi ito yung last. Ito yung pinampalit ko doon. So, hindi siya Middle Eastern, pero parang na-incorporate na siya as Middle Eastern, though technically, galing siya from India. So, it's a Indian company. According sa research ko. So, our perfume number 4, April 4. Yeah. Ajmal Blue. Ayan. From House of Ajmal. Yan, blue. So, clone siya. According sa iba is clone naman siya ni Abercrombie and Fitch Fierce. So, naamoy ko si Fierce in person sa store dito. And mabango talaga nga siya. So, medyo sige sabihin ko. Sige. Kinonsider ko na rin siya. And dahil nga, naghanap ako ng blue na bote. Para medyo magra-rhyme naman siya dito sa tatlo. So, ayan. Actually, meron akong dalawang iaano sana. Ang ipang-final ko sana is si Latafa Asad Zanzibar, which is nilaunch lang, neto lang, March 11, worldwide. Kaso, hanggang ngayon wala pa. Yan, mag-April na, wala pa rin, hindi pa rin siya available dito sa Amazon, dito sa Saudi. Pwede ako mag-pre-order, kaso nga, ang mahal niya sa Latafa USA. Tapos, even sa Latafa UAE, medyo mahal siya. So, sabi ko, sige na. Nagmamadali ako eh. So, sige, baka next year, next month, or baka by June ko na lang si Zanzibar. Tapos, may isa pa ako nahanap, which is si, by House of Latafa pa rin, si Liam Blue Shine. So, blue rin siya, blue and gold. Kaso, ang pinanggayahan niya, ang clone niya, according naman sa iba, is si Aqua di Gio Profondo, which is, or Aqua di Gio Eau de Parfum. Medyo, actually hanggang ngayon, hindi ko siya ma-appreciate, si Aqua di Gio, pati si Dolce & Gabbana, light blue intense. So, hindi katulad nila Hawas, na-appreciate ko talaga yung amoy. Pero sila Aqua di Gio, medyo pag inaamoy ko sila sa Sephora, hindi ko sila ma-appreciate hanggang ngayon. Pero yun nga, marami akong perfume na hindi ko na-appreciate sa una, pangalawa, pangatlong amoy. Pero kapag nagkaroon na ako ng bote, dun ko siya na-appreciate. So baka. So consider ko rin siya. Kaso nga nakita ko si Ajmal Blue. So siya na yata pinakamatanda dito. Ano yata to? 2018, 2019 launch. So 4 years. So, siya ang pinakamatanda dito sa apat. So try natin. Okay, medyo ano niya, bote niya, kumbaga medyo pambata, no, pang-juvenile. Pero, yung pinanggayahan niya, okay naman. So, sige, consider natin. Ayan, so, ito yung ating ilo-launch ito yung ating selection for our birthday month. So, hindi ko na isasama yung thumbnail kasi masyado na mahaba. So, yan. Okay. So, for birthday month, so, 1, 2, 3, 4. Ito ang ating i-unbox. Ayan. So, isingit ko to, yung kwento nito. Isa to for April 4, for birthday month. Ito sana. Kaso, ako parang sabi ko, nung nabili ko yung dalawa, kasi pangatlo ko ito nabili, sabi ko, parang silang blue. Do blue rin to, blue fragrance. Or fresh. Sabi ko, nadala ako sa edi kung blue, dapat yung bote niya blue na din. So, ayun. Yun yung nun. Kaya tayo napunta dito sa dalawang to. Nilaglag ko muna to. So,
Pero excited ako dito. Gusto ko siya ipasok talaga. Pero, sige. Iano ko siya for May. Ayan. So, ang kwento kasi nito guys is nung last year, bago ako umuwi ng Pilipinas, nung naglalakad ako pa uwi, meron akong napagtanungan na isang expat. So, ano yata siya? Egyptian. Tapos, nung napagtanungan ko siya, naglilinger talaga sa hangin yung amoy niya. Sa sobrang bango na ano ko na siya eh. Sabi ko, ay, blue scent. Tapos gabi yun, tinanong ko kung ano yung pabango niya. And then sinabi niya, boss. Hanggang doon na lang. So, hindi niya sinabi kung boss bottled or boss man or mga kung ano pang ano ng Yugo Boss. So, hindi ko alam kung anong line. Pero, doon na lang ako nag-ano, sige, boss. Sinearch ko na lang. Nung sinamahan ko yung boss ko dito sa may pinagbibilan ko, meron siyang tinanong. Ito yung tinanong niya. So, familiar ako dun sa bote kasi ano yan 1995, 96 launch. So, familiar ako dyan sa bote pero hindi ko alam yung amoy niya. Pero alam ko yan yung mga kasabayan nila Issey Miyake, Polo Sport, yan yun. So, wala, tumatak lang siya sa sa isip ko. And then, yung nag-ano na ako for, hinahanap ko ng Yugo Boss. Hinahanap ko Yugo Boss Blue, na, inaano ko yung mga notes niya. Parang yung review nito, medyo parang nag-iswak dun sa kung paano ko naamoy yung expat. So, sabi ko, sige, bili natin to. So, magkakaalamanan ko ito ngayon pag binuksan natin to. Kaya sabi ko, excited ako kasi gustong-gusto ko talaga amoy niya. So, sana ito yon. Sana ito yon. So, abangan nyo to sa May. Okay. So, may kasabay to. Pinag-iisipan ko pa kung bibilin ko na yun. Isa yon sa pinaka parang most requested. Kasi may mga nag-PPM and may nagko-comment. Iba yung nag-DDM sa akin. Iba pa yung nagko-comment lang. So, maraming nag-aano sa akin, nag-DDM na yun daw yung i-review ko. So, sige, summer naman. So, baka siya yung for me. Okay? So, ayun. Ito yung kwento nun. So, sabay natin yun. So, yan. Okay. Yun lang, guys. So, see you. Ano ba to? Kung March 30 ngayon o March 31. So, mapapanood nyo na to. Bukas. So, thank you, guys. See you. Bye.